Welcome back mga kwentuhan. Nandito na naman po tayo sa bagong episode ng mga kwentong safety. So ngayon po pagkwentuhan naman natin bilang bagong safety officers Ang dami ko po kasi nakarinig na reklamo, mga nagme-message po sa akin, ang hirap nung ganito, ang hirap nung ganyan Lalo na po yung mga safety officers na nasa unang 3 taon sa trabaho. Okay? Naintindihan ko po kayo. Okay? Kasi lahat po ng nireklamo ninyo, nireklamo ko rin po lahat yan dati. Nireklamo rin po yan ng mga kasamahan nating safety officers dati. So, mapapayo ko dyan, tiyagaan nyo lang. Tiyagaan nyo lang. Okay? So, mas madaling sabihin kaysa gawin. So, ngayon po, pag-usapan natin, ano ba yung usually 5 concerns or 5 nirereklamo natin na valid naman, okay, na talagang mahirap, na talagang kailangan natin pagdaanan, and ano ba yung kailangan natin gawin as a new safety officer. Again, ako po ulit si Reg Basto. Kaya nyo po akong i-share po sa inyo ulit kung ano ba yung mga pwede natin gawin para malampasan itong mga to as a safety officer. Tara po, magkwentuhan po tayo. Kung gusto niyo po ng mga ganitong klaseng content or ganitong mga videos, lalo na po para sa mga bagong safety officers, okay? Try niyo pong mag-subscribe dito po sa ating YouTube channel. And of course, i-follow niyo din po ako, Meron din po tayong Facebook page, and of course, meron din tayong account sa TikTok. So, paki-subscribe and follow na lang po yung mga yan para sa iba't ibang contents about health and safety. Bago po simulan tong video to, hayaan niyo po muna akong tanongin kayo lahat. Kamusta na po ba kayo as a safety officer? Lalo na po yung mga nasa unang 3 taon sa field na to. Kamusta na po kayo? Seryoso po. Okay, alam ko po, marami na kayong kinaiinis sa araw-araw. Medyo hindi talaga kasi madali ang trabaho ng safety officer. Okay, sabi ko kung alam lang nila, gaano kalaki yung pressure na kailangan natin pagdaanan. Kasi yung goal natin sa safety, hindi naman natatapos yan . Hanggang, kumbaga, ang bukas yun ulit ang goal mo, walang aksidente. So, susunod yun pa rin, So, hindi biro yung trabaho ng safety officers. And sino bang makakaintindi sa isang safety officer, kundi yung kapwa safety officers niya din, So, again, pag-usapan po natin, gaya nga na sinabi ko kanina, ano ba yung 5, sa mga challenges or mga concerns or mga hugot ng safety officer na kailangan natin pagdaanan pag tayo ay bago pa lang sa field na to. Lack of support from the top management. Ilang beses na ba natin narinig, na walang support tayo management, for compliance lang tayo, kaya lang tayo nilagay dyan dahil hinanap ng client, kailangan lang tayo sa report, ilang beses na natin narinig yan. Para bang dinala na lang tayo dyan para ipahamak Para bang pag may aksidente, para lang merong silang maituro. Ganun po ba yung nararamdaman ninyo? Okay? Wag po kayong papayag na ganun po ang kultura sa inyong kumpanya sa ngayon. Although, tanggapin natin na karamihan ganun pa rin na mindset. Okay, sabi ko nga, pag may aksidente, si safety kagad ang madalas sinisisi, Kasi nga, yun yung akala ng karamihan. Okay? So, ganito lang po, safety officers, Tatandaan nyo po, number 1, protektado tayo ng batas. As long as ginagawa natin yung trabaho natin ng maayos, protektado tayo ng batas. Hindi kayo pwedeng masisi dyan, okay? So, ganito po, Walang support tayong management. Alam nyo kung bakit? Number 1, hindi kasi nila alam na meron din silang responsibilidad sa health and safety. Usually, ang akala po kasi nila, si safety officer lang. Pag safety concern, safety officer yan. Safety concern, safety officer. Hindi po. Lahat po tayo may responsibilidad sa health and safety. Okay, from the top management, supervisors, even workers. Hindi lang po safety officer. And may basis po tayo dyan. I-check nyo po yung ating Republic Act 11058 or yung tinatawag natin na OSLO, the Occupational Safety and Health Law. Nakalagay po doon mismo ano ba ang responsibilidad ng sabi ko ng top management, ng supervisors, ng workers pagdating sa health and safety. Pag una nyong ginawa yan, ang laki po kagad ng mawawalang pressure. Ako po, personally, ayaw ko talaga yung blaming culture na yan. Ayaw ko yung nagsisisihan tayo, nagtuturuan tayo para tayo mga bata niyan. Wala mangyayari dyan. Magpapagalingan lang tayo magpalusot dyan. So, anong gawin? Kaya nagkakasisihan? Kasi hindi alam kung ano ang trabaho ng bawat isa. Nagkakaturuan. So, linawin nyo kagad yung safety officers. Share ko lang po. Dati, nung bago ako sa field, may ginawa akong ganito.
nagpe-print ako, halimbawa, safety responsibilities of top management, safety responsibilities of supervisors, safety responsibilities of operators. Tapos pag nakikita ko sila, nakita ko operator, sir, ito sa iyo. Tapos papapirma ko siya na na-receive niya. Ito yung team leader, sir, ito sa iyo. Alam nila na meron pala silang responsibilidad sa safety. Tapos sinulat ko kung saan ko kinuha yun. Asan yung reference? Again, we have Republic Act 11058. Alam nyo, ang ganda ng workplace. Hindi na ako nakakarinig ng trabaho mo yan ha, trabaho mo yan. Hindi po. Okay? Bakit? Malinaw agad sa lahat. Okay? So, safety officers, again, walang suporta ng management dahil number one, baka hindi nila alam yung responsibilidad nila. Ngayon, ang trabaho natin, we have to inform them na meron tayong batas and ito yung dapat yung gawin, ito yung dapat gawin ng supervisors, ito dapat gawin ng workers, ito yung dapat namin gawin. Okay? Lilawin nyo po kagad yan. Number 2, nalilito sila, no? Ano ba talaga ang trabaho ng isang safety officer? Bakit lahat na lang sa atin pinapagawa? No? Minsan naririnig ko, safety officer, pinagwalis siya doon sa ground floor. May safety officer, intusan bumili sa tindahan. Safety officer, pinagbantay ng mga basura. Okay? So, ano ba talaga trabaho natin? Pwede ba tayong umangal? Okay? Pagka ganon. Well, actually, mga sinabi nyong yan, no? Wala namang problema, actually. Kaya lang po, meron tayong mas malaking responsibilidad na baka mapabayaan nyo pag doon kayo mag-focus sa mga pinagawa nilang yon. Again, i-discuss niyan sa kanila. Okay? Meron ulit tayo, no? Napakalinaw po ng duties and responsibilities ng isang safety officer. Okay? Gumawa na rin po tayo ng video dyan. Okay? Ano ba talaga ang trabaho ng safety officer? I-check nyo na lang din po yung video na yan. Okay? So, ilinaw nyo sa kanila. Sample na lang Ako po, nag-start ako sa safety 2006. Alam nyo ang akala nilang trabaho ng safety officer dati? Number 1, tagasita ng hard hat. Yun lang akala nila. Number 2, ikaw ang sisisihin pag bakalat ang workplace. Kahit anong mangyari, ikaw ang sisisihin dyan. And number 3, tagabigay ng violation. Gusto nila marami akong nahuhuling violator every week. Okay? Again, which is wrong. No? Okay? Hindi yun ang pinaka-goal natin eh. Okay? So, again, you just need to inform them, ito ang trabaho ng mga safety officers. Kung papagawa nyo sa akin yung mga yan, baka mapabayaan yung pinaka-trabaho talaga natin. Okay? So, ilinaw nyo po yan. Again, safety officer, dapat po marunong din kayong magbigay ng task sa iba. Pag puro po kayo ako ng ako niyan, kayo din po papapahamak sa dulo dyan. Okay? So again, hindi nyo naman sila kailangang awayin. Ay, di ko trabaho yan trabaho niyan sa inyo. Hindi ganon. I-discuss nyo lang po. Connected ito sa number 1 natin kanina. I-discuss nyo lang sa kanila. Ano bang duties ng bawat isa? Okay? Ano ba duty ng safety officer? That is why mahalaga po ang safety program. No? Ano ba ang safety program? Again, gumawa na rin po tayo ng video dyan. Okay? Panoorin nyo na lang din po. Okay? Safety program, yan po kasi yung dokumento na pirmado ni overall in charge or if not, ng company owner, pirmado niya yung laman yan, tapos na-receive ng dole. And isa po sa laman ng safety program na yan is yung responsibilidad ng bawat isa pagdating sa safety. So, walang sisihan, walang turuan. Okay? Number 3, bakit pang may aksidente, si safety officer kagad ang sinisisi? Okay? Nakaka-stress po yan ng sobra. Kasi para bang lahat na ginawa mo eh. Tapos at the end of the day, pag may aksidente, ikaw pa rin ang sinisisi. Okay? So again, safety officers, wag po kayo masyadong mabahala ulit dyan. Tandaan po ninyo, meron tayong kasabihan, no? Safety is everybody's responsibility. And totoo yan. No? Hindi po yung kasabihan lang, kanina ko pa po sinasabi sa inyo, nasa batas po yan. Okay? Ngayon, safety officers, as long as ginagawa niyo po yung trabaho niyo ng maayos, may mga katunayan kayo, may mga inspection reports kayo, meron kayong mga trainings, no, na kinakandak, may attendance yan, may mga audit reports kayo, may mga minutes of meeting kayo, no, ano yung mga pinag-usapan doon, nagagawa nyo na yung trabaho nyo, safety officer. Huwag kayo masyado mag-alala na masisi kayo dyan. Okay? And again, may video din po tayong ginawa dyan, no? Paano ba maiwasang masisi pagdating po sa mga may aksidente na yan, okay? Again, safety officers, as long as ginagawa nyo ng maayos yung trabaho ninyo and dokumentado kayo, may proof kayo na ginagawa nyo yan, pag may aksidente, okay, hindi tayo basta-basta masisisi dyan. Number 4, mababa pa rin yung compliance, health and safety. Okay, lahat na ng pagsisipag ginawa mo, lahat na ng stress, no, hinarap mo, ano,
pero ang baba pa rin ang compliance natin. So ano ba ang pwedeng gawin dyan? No? Di ba nakakatakot minsan pag napuntahan ka ng kliyente? Natatakot tayo pag binisita tayo ng dole. Kasi nga, hindi tayo kumpiyansa na compliant ba yung hinahandle nating area pagdating sa health and safety. Okay? So ano ba yung mga pwede natin gawin dyan? Number one, make sure may safety program kayo. Kasi yung safety program na yan, pipirmahan po yan ni overall in charge or ng owner. Okay? And another thing, make sure po lahat ng tao nag-undergo na ng 8 hours safety orientation which is also required by law. Bakit? Doon pa lang maintindihan na nila kagad yung health and safety. And yung dokumento doon, yung attendance doon, it will again protect you from blame. Nagagawa mo yung trabaho mo. Paano ba mag 8-hour orientation? Panoorin nyo na lang din po ulit yung video yung ginawa po natin yan. Okay? Ano pa? Siguraduhin nyo na dapat right person doing the right job. No? Scaffolders ba talaga yung mga nandyan? Electrician ba talaga yung mga yan? Okay? Lahat ba ng mga nandyan? Drivers, license pa? Okay? So, yung mga yan, dapat po ma-consider ninyo. Okay? Para pagdating po sa implementation, hindi na po tayo nahihirapan. Okay? And isa pa po, no? Meron tayong discarding tinatawag na yung recognition or reward system. Napakagandang po niya, no? Programa sa safety para hindi tayo makita as fault finder. Okay? Pagdating po dyan, usually kasi mas naiinganyo silang mag-comply sa ating health and safety procedures or program. Okay? So again, improve natin yung compliance paunti-unti. Gawin niyo yung ibang binanggit natin na yan and sigurado po, pag na-involve nyo sila, lalo na ang supervisors, medyo mas mag-improve ang compliance natin sa health and safety. And of course, last concern number 5, mababang sweldo, ang hirap ng trabaho. Okay? Usually, yan ang isa sa mabigat no, na saluhin. Lalo na, usually mararamdaman mo yan after the first year na experience mo sa safety. Yung una kasing taon, di mo pa masyadong iindahin yan, masaya ka pang may trabaho ka sa safety. Pero after 1 year, nalalaman mo na yung pagod, nalalaman mo na yung stress, dun mo na may isip, ang baba ng sweldo ko, ang hirap ng trabaho. Okay? Ito lang po, safety officers, no? Again, lahat naman po duman sa ganyan, bigay na lang din natin, kumbaga sa side ng company na wala pa tayong napapatunayan bilang bagong safety officer. Okay? Kaya hindi pa rin ganun kalaki yung tiwala nila na mabigyan ka ng, syempre, nung in-expect mo kagad na sweldo as a safety officer. Okay? Ngayon, ganito po, no? Tiyagaan nyo lang po yan. First year, second year, or even the third year. After that, karamihan po ng kilala kong safety officers, medyo nag-i-improve na po ng sobra yung mga sweldo. In fact, yung iba nga po dumodoble. Okay? Mula po doon sa una lang nakuha. Okay? Sana all, di ba? Okay. Ako rin po kasi noon, medyo mabagal po yung pagtaas ng sweldo. Okay? Pero, yun na nga po, nandun yun. Again, yung experience, mahalaga po kasi sa health and safety. Sabay yan eh. Let's say, umi-improve yung sweldo mo, compensation mo, yung workload mo, in a way, lumalaki, pero gumagaan siya. Bakit? Alam mo na yung gagawin, natututunan mo na eh. Kumpara mo nung unang taon mo na hindi mo alam paano magsimula. Diba? Okay, so mga kasama kong safety officers, mga kakwentuhan natin, okay? Tsagaan nyo lang po yan as long as nandyan po yung inyong, kumbaga puso na makatulong talaga sa mga kasama natin, nandyan yung sinasabing malasakit. Ito ang magpapatagal sa iyo sa field ng health and safety, yung malasakit, okay? As long as may malasakit ka sa mga kasama mo, may malasakit ka sa kumpanya, paangat ka lang ng paangat sa field na to. That's it. Okay, so salamat po ulit sa pakikinig. Sana po may naidagdag po ako, no, kahit papanong kaalaman, tukol po dun sa mga challenges na hinaharap ng bagong safety officer. And ano ba yung mga dapat gawin para malampasan yung mga challenges na yan, okay? Again, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa video natin kasi napansin ko po, more than half ng nanonood po ng videos natin, hindi po nakasubscribe. Pacheck na lang din po. Okay, kung nakasubscribe na po kayo para nakikita nyo rin po yung iba nating videos and tuwing may bago po tayong upload. Again, salamat po ulit sa inyong lahat. Okay, manatiling ligtas, alamin, pag-aralan, makapagkwentuhan. Okay, salamat po ulit. Kita-kita po ulit tayo sa susunod nating video.